Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-20 ng Mayo taong 2016. Narito mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Mga miyembro ng Nationalist People's Coalition sa Kamara umanib na sa PDP laban. Mga bagong senador nakakong magsusulong ng makabuluhang mga batas sa 17th Congress. Light Rail Transit Authority o LRTA, pabor na sundin ang orihinal na plano sa lokasyon ng Common Station. Hiling na muling pagpapalawig sa deadline ng pag-phase out sa mga school bus service, pinag-aaralan pa ng LTFRB. Paghahanap sa nawawalang Egypt airplane, patuloy. Embahada ng Pilipinas, tiniyak na walang Pilipinong nakasakay sa nawawalang eroplano. Una sa ating mga balita ngayong tanghali. Lumagda sa isang kasunduan ng Nationalist People's Coalition o NPC sa pagsanib nito sa BDB laban sa Kamara. Mula sa House of Representatives, may report si Grace Casin, live. Yes, Grace. Floor, sumanib na rin sa PDP laban ang isa sa malaking grupo sa Kamara, ang National People's Coalition o NPC, na mayroong kulang 50 kongresistang miyembro. Ayon kay NPC President Congressman Georgie D. Agabao, handa silang suportahan ang lahat ng legislative agenda ng Duterte administration. Dahil dito, tiniyak na ni PDP Laban Secretary General Congressman Bebot Alvarez na makukuha nila ang speakership post sa Kamara. Sa kanyang pagtaya, nasa 180 na ang bilang ng mga kongresistang nagpaabot ng suporta sa kanya bilang pambato ng PDP sa pagka-House Speaker. Sinabi pa ni Alvarez na nakikipag-usap na rin sa kanila ngayon ang National Unity Party o NUP, ang Makabayan Bloc at ang United Nationalist Alliance una para makipagsanib puwersa. Una nang nagbigay ng suporta sa PDP noong Miyerkules ang Lakas CMD. Sinabi pa ni Alvarez na hindi nabababa sa 50 kongresista mula sa Liberal Party ang lumipat na sa PDP laban. Samantala, kinumpirma ni Alvarez ang pagpupulong nila kagabi ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Kabilang sa kanilang napag-usapan ay ang pagsuporta umano ni Belmonte sa mga programang ipatutupad ng Duterte administration. Handa rin umano si Belmonte na lumaban sa speakership post kung saan si Alvarez ang mananalo ay otomatikong magiging minority leader si Belmonte. Kabilang naman sa mga pinagpipilian ng PDP laban na maging majority leader ay sina Ilocos Norte Representative Rudy Fariñas na isang miyembro ng Liberal Party. Kasalukuyang minority leader na si Ronaldo Zamora at Camarines Sur Representative Rolando Andaya. Binigyan din ni Alvarez ang pagbuhay sa death penalty sa pagbubukas ng 17th Congress. Floor? Grace Casin nagulat mula sa House of Representatives. Nangako na magpapasa ng mga makabuluhang batas sa mga bagong halal at first-timer na mga senador sa 17th Congress. Narito ang report ni Brian De Paz. Nangako ang mga bagong senador na sina Leila de Lima, Joel Villanueva, Risa Hontiveros, Manny Pacquiao at Win Gatchalian na magiging masikap sila sa kanilang pagganap ng tungkulin sa Senado. Kabilang sila sa 12 na nanalong senador na iprinoklama ng COMELEC sa PICC kahapon. Nagpapasalamat sila sa pagtitiwala ng mga mamamayan at ipinangakong magdodoble kayod bilang senador ng bansa. First bill would be for universal health care. Actually, first 4 bills, Joseph, yung para sa super barangay health centers na may inpatient facilities, birthing room, laboratory units at doktor. Kung paano ko dinisiplina yung sarili ko para ma-achieve ko yung na-accomplish ko sa boxing, sa tingin ko, kayang-kaya ko rin i-disiplina yung sarili ko to focus my new task in life. At dapat na siguro ay pag-isipan na ho natin kung paano ho tayong magkakaisa at magtutulong-tulong para po isa kapakanan po ng ating bansa at sa ikabubuti po ng bawat lahat. The justice system, the criminal justice system, and also anti-corruption. Pero magkakaroon pa muna ho kami ng focus group discussion with my staff kung alin talaga dyan
ang ipupursugin namin. Ang tanging aasahan sa akin ng mga nag-elect po sa atin ay umaga, tanghali, gabi, madaling araw, hating gabi. I will be focusing on job creation. Anything that has to do with job creation, anything that has to do with the dignity of work ng ating mga kababayan. Iginatawa rin ng mga dati at incumbent senator na sina Richard Gordon, Franklin Drilon, Ralph Recto at Mig Zubiri sa muling paghalal sa kanila sa Senado. Hindi man nakarating kahapon sina Senator-elect Vicente Soto III at Panfilo Lacson ay nagpadala naman sila ng kinatawan upang tanggapin ang proclamation certificate na ibinigay ng COMELEC sa mga winning senators. Full support ang kani-kanilang pamilya, staff at supporters sa kanilang proklamasyon kahapon. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Samantala, nagdaos kagabi ng victory party si Senator-elect Leila De Lima kasama ang kanyang mga supporter, outgoing President Benigno Aquino III at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Narito ang report ni Joyce Balancio. Ngiti at masiglang-masigla si newly proclaimed Senator Leila De Lima nang dumating sa kanyang victory party kagabi sa Quezon City. Ang senadora binate at kinongratulate ng lahat ng supporter na naroroon sa kanyang selebrasyon. Kabilang sa mga panauhin ni De Lima kagabi ay sina Pangulong Benigno Aquino III, Presumptive Vice President Leni Robredo, DSWD Secretary Dinky Soliman, House Speaker Feliciano Belmonte, pati na rin ibang kongresista at mga politiko mula sa Partido Liberal. Sa exclusive interview ni De Lima sa UNTV News, ibinahagi nito ang kaligayahan na nadarama ngayong tapos na ang kanyang laban sa senatorial race. I'm so relieved that the wait is over. Kasi syempre, habang di pa natatapos yung canvas, you can never tell, anything can happen. So, relieved po tayo na natuloy yung proclamation without any hassle. So, masaya-masaya lang po ako. Ayon din sa kanya, hinahanda na rin niya ang mga panukalang batas na may kaugnayan sa pagpapabuti ng criminal justice system at paglaban sa korupsyon na aniya magiging priority niya bilang senador. Pero bago muna ang lahat, uunahin muna ng senadora ang pagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Kasi pupunta ako ng Bicol sa Iriga sa amin, sa hometown ko. Doon din ako magta-Thanksgiving Mass, Thanksgiving lunch, sa mga kababayan ko doon, tsaka yung mga relatives ko doon. Pero after that, next week, bala ko, isahan na rin yung mga pagpunta ko sa mga iba't ibang lugar na kung saan nag-promise ako na babalikan ko sila kapag ako'y manalo. And I really want to keep those promises. Hinarana ni Jerfil Flores at John Arcilla si De Lima at kanya mga panauhin. Maya-maya pa, napakanta na rin ang senadora. Maging si Pangulong Aquino at Senator Dinky Soliman sumali na rin sa kantahan. Sa huli, nagbigay ng mensahe ng suporta si Pangulong Aquino kay Senator De Lima. To all of us who believe in you, who have had you as the calling that could always be depended upon, be assured that we will always be behind you, if necessary, beside you, or again, in the ultimate task, if we have to be in front of you, we'll always be there for you. Congratulations, Leila. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Pinag-iingat ng isang mambabatas si Presumptive President Rodrigo Duterte sa pakikitungo nito sa Communist Party of the Philippines o CPP. Mula sa Campo Aguinaldo may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie.
Magandang tanghali, Flor. Pinayuhan ng dating Defense Minister at ngayon Senate Minority Floor Leader Senator Juan Ponce Enrile ang susunod na administrasyon na pangungunahan ni Presumptive President-elect Rodrigo Duterte na pag-aralang mabuti ang planong pagtatalaga sa gabinete ng mga makakaliwa o kilala sa tawag na Communist Party of the Philippines. Ayon kay Enrile, may mga implikasyon ito sa seguridad ng pamahalaan at ng buong bansa. Ganun pa man, may kumpiyansa pa rin si Enrile na alam ng kampo ni Duterte ang maaaring kahinatnan ng ginagawa nitong pakikipagkoalisyon sa mga makakaliwa. Naniniwala rin ang mambabatas na may mga magagaling na advisor si Duterte patungkol sa usaping ito. Nang tanungin naman kung dapat ba munang mapagtibay ang peace agreement sa pagitan ng gobyerno at CPP bago bigyan ng posisyon sa pamahalaan, sinabi ni Enrile na depende ito sa magiging political decision ng susunod na administrasyon. Ganito rin ang payo ni Senator Serge Osmeña. Anya, dapat munang isuko ng mga rebelde ang kanilang mga armas bago maitalaga ang mga ito bilang opisyal ng pamahalaan. Flor? Rosa Ricos nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Pinuri naman ni Senator Sonny Angara ang plano ni Presumptive President Rodrigo Duterte na ireforma ang tax system sa bansa. Mula sa Malacanang, may report si Darlene Basingan. Live. Yes, Darlene. Yes, Flor, ikinatuwa ni Senator Sonny Angara ang planong pagreforma ng income tax system ng paparating na administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Ayon kay Angara, noon pa niya isinusulong ang pagbaba ng income tax rates mula 32% to 25%. Ngunit hindi ito pumasa sa administrasyon ni outgoing President Aquino. Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamalaking income tax rate sa ASEAN region, pangalawa lamang sa Thailand. Paliwanag ni Angara, hindi na akma sa inflation rate ang income tax rate ng bansa. Dahil dito, ang ibang empleyado ay maliit lang ang naiuuwing pera. Ayon sa senador, ngayong bago ng administrasyon, mas papaigtingin pa niya ang pagsusulong ng kanyang panukalang baguhin ang sistema ng pagbubuwis sa pagsisimula ng ika-17 Congress. Ayon kay Davao del Norte, First District Representative Pantaleon Bebot Alvarez, hihikayatin niya ang mga mambabatas sa suportahan ng panukalang batas upang mapasimple ang proseso ng pagbubuwi sa bansa. At nang sa gayon, anya ay matigil na ang korupsyon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Umaasa rin ng kongresista na ito naman ay susuportahan sa Senado sa pangunguna ni Senator Aquino Coco Pimentel. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Flor. Darlene Basingan nagulat mula sa Malacanang. At samantala, nag-react naman si Senador Cynthia Villar sa issue ng pagkakatalaga sa kanyang anak na si Congressman-elect Mark Villar bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH na incoming President Rodrigo Duterte. Mula sa Las Piñas City, may report si Brian De Paz. Live. Brian. Lakay, magandang tanghali. Hindi dapat mangamba ang publiko sa punan ng ilan sa pagbibigay ng posisyon ni Presumptive President Rodrigo Duterte kay Las Piñas Congressman Mark Villar bilang DPWH Secretary. Ayon kay Senator Cynthia Villar, walang personal na interes ang kanilang pamilya sa kagawaran na hahawakan ng kanyang anak sa pagpasok ng Duterte administration. Paliwanag ng senadora, maingat ang kanilang pamilya kung ang pag-uusap ay pagninegosyo at hindi nila kailangan na mapunta sa gobyerno upang kumita sa business industry gaya ng batikos ng ilan. Ayon kay Senator Villar, hindi dapat gamiting issue ang C5 Road Extension Project at ang Daang Hari SLEX Connector sa DPWH Secretary position ni Congressman Mark. Anya, ang mga naturang proyekto nilang ito ay sinuportahan ni Pangulong Benigno Aquino III at nanguna sa inaugurasyon ng mga nasabing kalsada. Layunin ng mga naturang kalsada na maiiwas ang mga motorista sa matinding trapiko. Dagdag pa ng senadora, hindi sila kontraktor ng mga kalsada, kundi home builder o pagtatayo ng bahay kaya't walang conflict of interest sa posisyon ni Congressman Villar. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz. Nag-uulat mula sa Las Piñas City. Sa ilalim sa isang linggong training camp ng Ombudsman, ang mga estudyante mula sa probinsya ng Pangasinan tungkol sa kahalagahan ng paglaban sa korupsyon. Narito report ni Joyce Balancio.
Magsasagawa ang Office of the Ombudsman ng 1 linggong training at seminar para sa mga piling estudyante mula sa Pangasinan tungkol sa kahalagahan ng paglaban sa korupsyon. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, layunin ng Arise Respond to Call Youth Camp program ng Ombudsman na maituro sa mga kabataan ang tamang asal at values sa pagiging leader. Select group of students in order that they will echo or convey to other youth, to other young people, what they learn so that they can be part of the program to see to it that we are all combating corruption and to mold them so that in the future they will be the ones to lead any advocacy against corruption. Dagdag pa ni Morales, makatutulong din ito na baguhin ang mga maling sistema sa pamahalaan. If our young generation is to be guided in the right direction, where the unhealthy culture of palakasan, pakipan, and patring system is neither practiced nor tolerated, it is. Let us not follow our past mistakes, because that would hinder development. Katuwang ng Office of the Ombudsman ang Department of Education sa pagbuo ng modules at seminar kits para sa mga estudyante. 15 estudyante na pinili ng Ombudsman ang lalahok sa programang ito na magsisimula na sa linggo, May 22. Gaganapin ang training camp sa Rosales Regional Office Building. Ayon sa Ombudsman, magsasagawa pa sila ng ganitong mga programa sa Visayas at Mindanao sa mga susunod na buwan. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Pinag-aaralan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kay LTFRB na wag mo nang i-phase out ang mga lumang school bus service. Mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel, live. Aiko. Magandang tanghali, Lakay. Matatanda ang kamakailan ay muling humingi ng extension sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang grupong Alliance of Concerned Transport Operators o ACTO na ipagpaliban ng pag-phase out sa mga lumang school bus service. Nagbigay na dati ang LTFRB ng 1 taong palugit upang makapagpalit ng mga bagong school bus unit ang mga operator. Pakiusap naman ng mga school service operators na sana ibigyan pa sila ng ilan pang panahon dahil 20% pa lang sa mga lumang school bus units ang napapalitan at handa na para sa darating na pasukan. Hinihintay pa umano nila ang ilan pang school bus units na hinahanapan pa ng piyesa sa ibang bansa. Sa tala ng LTFRB sa Metro Manila, mayroong mahigit na 6,000 rehistradong school service at halos 2,000 sa mga ito ay mahigit 15 taon na ang serbisyo. Lakay, isa sa mga pangunahing ikinukonsidera ng LTFRB upang hindi napayagan pang bumiyahe ang mga lumang school service ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral na araw-araw susunduin at ihahatid sa darating na pagbubukas ng klase. Ayon naman kay LTFRB Board Member Attorney Ariel Inton, muling pag-aaralan ng board members ng LTFRB ang apila ng grupo ng mga school bus service operators kung aaprubahan ng extension, lalo't ilang linggo na lang ang natitira bago pasukan ng mga estudyante sa mga paaralan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Quezon City. Pabor ang Light Rail Transit Authority o kay LRTA na sundin na ang original na plano kung saan itatayo o ilalagay ang common station ng MRT at LRT. Mula sa Taguig, may report si Mon Oxon, live. Yes, Mon. Lakay, July 30, 2014 noong mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order sa pagtatayo ng common station. Matagal na sana naumpisan ito kung hindi na sana nagdesisyon ng DOTC na ilipat ang lokasyon ng common station. Kaya dito, pabor na rin ang administrator ng LRTA na si Honorito Chaneco na ituloy na lamang ang naunang plano kaysa hindi naman matuloy ang pagpapatayo ng common station. Hindi pa rin kasi pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingan ng DOTC at ng LRTA na mailipat ng lokasyon ang MRT-LRT common station. Denied ang petition ng LRT at DOTC na ma-lift ang temporary restraining order batay sa inilabas na resolusyon ng First Division ng Korte Suprema. Pinigilan ng TRO ng Korte Suprema ang LRT at DOTC na ilipat ang common station sa Trinoma Mall mula sa SM City North EDSA.
Ayon sa desisyon, hindi maaaring pagwalang-bahala ng Korte Suprema ang naunang plano ng LRTA na itayo sa SM North ang common station noong panahon na ito pa ang lead agency sa naturang proyekto. Kailangan dumaan sa legal na proseso kung nais ng DOTC na maumpisahan ng pagtatayo ng common station bago sa bagong itong lokasyon, lalo na at para ito sa kapakanan ng publiko. Pinagpaliban rin ng Korte Suprema ang petition for injunction na inihain ng SM Prime Holdings sa Pasay Regional Trial Court. Noong June 2014, kinasuhan ng SM Prime Holdings ang DOTC dahil sa paglabag nito sa kanilang kasunduan sa lokasyon ng common station. Subalit, binasura ito ng Pasay RTC. Ayon naman sa DOTC na pagpasyahan nilang ilipat ng lokasyon ng common station batay sa pag-aaral na mas makakatipid ang pamahalaan ng 800 million hanggang 1 billion pesos kung maitatayong istasyon malapit sa Trinoma. Bukod dito, nag-expire na umano ang kasunduan sa SM Prime Holdings noon pang 2011. Subalit, itinanggi ito ng SM Prime Holdings at sinabing walang expiry date ang mga dokumento. Sakay? Maraming salamat, Mon Ocson, nag-ulat mula sa Taguig. Nanawagan na ng agarang aksyon ng World Health Organization o WHO dahil sa outbreak ng yellow fever sa Angola at Democratic Republic of Congo. Sa loob ng 4 na buwan, umabot na sa 300 ang bilang ng namatay at mahigit 2,400 na ang kaso ng naitala sa Angola. Sa ngayon ay may naitala na rin kaso nito sa Kenya, China at Uganda. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, nagpiyansa na sina dating Police Director Napoleon Estilles at Gil Meneses sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Yes, Lord, 30,000 pesos na ang piyansang ibinayad na dating Philippine National Police Directors Napoleon Estilles at Gil Meneses sa Sandigan Bayan 6th Division ngayong umaga. Ito ay matapos ipag-utos ng korte kahapon ang pag-aresto sa kanila dahil sa kasong graft. Kasama sa inisyuhan ng arrest warrant si dating PNP Chief Aaron Purisima na inaasahan na rin natin magpapiyan sa anumang oras dito sa Sandigan Bayan. Nagugat ang graft case ay pinasok na kontrata ng Philippine National Police sa kumpanyang Warefast Documentation Agency Incorporated taong 2011 para sa application at delivery ng mga lisensya ng baril. Napag-alaman ng Ombudsman na ini-award ng PNP ang career service contract sa joint venture ng Warefast, PhilRem at CMIT Consultancy Group kahit hindi ito sumailalim sa tamang proseso ng bidding. Kabilang sa mga pinapa-aresto na rin ang ilang dismissed officials ng PNP na sina Alan E. Compareño, Northshore Velasquez Reyes, Fort Guerrero Tuazon at mga pribadong individual na sila Mario Juan, Salud Bautista, Enrique Valerio, Lorna Pereña at Juliana Pasha. George? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng panahon ngayong maghapon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Apektado po ngayon nitong tail end of a cold front ang northern at central Luzon. Makakaranas pa rin po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang intertropical convergence zone nakaka-apekto naman po sa may area ng Mindanao. Meron din pong light to moderate rains dyan. Sa Metro Manila, na labing bahagi naman ng ating bansa ay makakaranas po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po pagdating ng hapon o kaya po ay gabi. Ang heat index forecast ng Pag-asa para po sa area ng Luzon, naglalaro po sa 40 degrees Celsius, pero yung Visayas and Mindanao area ay nasa 36 to 39 degrees Celsius. So far, wala pa pong nakakita na panibagong LPA o bagyo ang Pag-asa na makaka-apekto sa ating bansa. But then, bago po magtapos ang buwan ng Mayo, nasa transition period po tayo from dry season to wet season. Pero ina-expect po ng Pag-asa na ang El Nino ay maaari pa rin pong tumagal bago mag-neutralize hanggang sa buwan po ng Hunyo. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Dahil nagsimula ng umulan, naghahanda na mga magsasaka sa Benguet para magtanim.
Samantala, problema naman ng mga magsasaka sa Masbate ang pambili nila ng binhi dahil wala silang kinita nitong nakaraang planting season dahil sa El Nino. Narito ang report ni Grace Doctolero. Nakahinga na ng maluwag ang ilang magsasaka sa La Trinidad, Benguet dahil sumapit na ang pinakahihintay nilang panahon para sa pagtatanim. Madalas na ang pag-ulan sa hapon sa bahagi ng Cordillera Region, kaya makababawi na rin sila sa pinsalang iniwan ng El Nino phenomenon na umabot na sa 73 million pesos. Yung na-monitor natin noong April na about 2,000 hectares na affected na corn areas sa part ng Ifugao and Mountain Province. Sa ngayon po dahil may mga ulan na nararanasan tayo, nakaka-recover na yung mga crops natin doon. Ayon sa Department of Agriculture Cordillera, handa naman silang magbigay ng punla sa mga magsasaka na matinding naapektuhan ng tagtuyot. Tutulungan rin nila ang mga obrero kapag umiral naman sa bansa ang panahon ng La Nina na magdadala naman ng mga pag-ulan at posibleng pagbaha. Halimbawa may calamity tayo na gano'n at kinakailangan natin ng seeds, rice seeds, corn seeds, saka vegetables. Meron tayong nakalaan na pundo. Ang tawag namin dyan na Quick Response Fund. Sa bahagi naman ng Oson sa Masbate ay maraming magsasaka ang namumroblema ngayon kung saan kukunin ang pambili ng itatanim na binhi. Ilang trick natin na? No, 1 year siya na. 2 years na ba? Wala kami mga tanong. Wala, buto. Malo-talo ka, kung ano bin. Yung may naghapon. Parang presyo lang kayo, wala malugan. Limay. Bakit tama lang ka? Pagkasin bugas, pagkansura. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nasa 1,000 magsasaka ang walang kinita dahil natuyo ang kanilang mga taniman mula nang umiral ang El Nino noong 2014. Bagamat may mga nakahandang black rice seeds ang ahensya, hindi naman ito sasapat sa lahat ng mga apektadong magsasaka sa buong lalawigan. Although we have irrigation system pero hindi yan nag-exist. Nasa 15 hectares lang ang pero hindi sabi na sufficient ang water. First cropping sa 2014-15, di ba? El Nino na tayo. So that cropping season, ang Oson po hindi nakapagtanim ng palay. Plano ng municipal agriculturist na humingi ng dagdag na ayuda mula sa pamahalaan upang matulungan ang mga obrero na makabawi sa iniwang pinsalan ng El Nino. Kasama ang Masbate News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Mas pinaigting pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagtugi sa bandidong Abu Sayyaf matapos na magbanta na pupugutan ng ulo ang mga bihag kapag hindi binigay ang hinihinging ransom hanggang sa June 13. Mula sa Zamboanga, may report si Dante Amento live. Yes, Dante. Yes, Lord, magandang tanghali. Hindi nga titigilan ng Armed Forces of the Philippines ang pagtugi sa grupong Abu Sayyaf hanggat hindi ito napupuksa. Ito ang tiniyak ni AFP Western Mindanao Command spokesperson Major Filimon Tan Jr. sa kabila ng panibagong banta ng mga bandido na pupugutan ang nalalabi nilang bihag kapag hindi na ibigay ang demand nilang ransom money. Sa inilabas na video ng Abu Sayyaf, nagbanta silang pupugutan ang bihag na sina Robert Hall at Jartan Tekingstad kung hindi ba ibibigay ang demand nilang 600 million pesos na ransom money sa June 13. Ang dalawa ay kasama ng Canadian national na si John Redzel na unang pinugutan noong Abril matapos na hindi maibigay ang demand nilang pera sa palit ng kanyang kalayaan. Ayon sa AFP, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon sa mga lugar na pinagpuputaan ng mga bandido, partikular na sa Sulu at Basilan. Naniniwala rin ang militar na matutuldukan ang terroristic at kidnapping activities ng ASG sa ilalim ng administrasyon ni Presumptive President Rodrigo Duterte at mapapalaya na ang mga bihag. Positibo rin ang AFP na mawawakasan na ang kaso ng insurhensiya at kriminalidad sa bansa pag naikayat si Duterte ang mga rebeldeng grupo, lalo na sa Mindanao na makiisa sa panawagang usapang pangkapayapaan.
Sa ngayon, Flor, ay nasa 7 pa ang bihag ng Abu Sayyaf na kinabibilangan ng isang Canadian, Japanese, Dutch at Norwegian, habang 3 naman Pilipino, kabilang na si Marites Flor na dinukot sa Samal Island, Davao del Norte noong 2015. Flor? Dante Amento nagulat mula sa Zamboanga. Naresto ang isang Jamaican na hinihinalang pusher ng illegal na droga sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Baguio City. Narito ang report ni Grace Doctolero. Nasa kustodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang Jamaican national na nahuli sa isinagawa nilang drug bypass operation sa Baguio City. Kinilala ang suspect na si Robert Anthony Ariola alias Negro, 42 anyos. Nasamsam sa suspect ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Ayon sa PIDEA, isang tauhan nilang nagpanggap na buyer ng shabu at nang makumpirma ang transaksyon ay agad nilang hinuli ang suspect. Dito sa may isang dito sa may Marcos Highway, baka King Central yun ng barangay. Nagkaroon ng transaction. So itong suspect natin si Robert Anthony Ariola nagbenta ng worth 3,000 pesos na shabu sa mga ahente natin. Ayon sa PIDEA, si alias Negro ay miyembro ng grupo ng mga drug pusher na nag-ooperate sa lungsod, ngunit marin itong itinanggi ng suspect. No, why would I, the worst thing that can happen to one person is to lie to yourself. I can't fool myself. If that was mine, I would say yes. Sa ulat naman ng PIDEA, bumaba na sa 32 ang bilang ng mga barangay sa Baguio na may record ng bentahan ng ipinagbabawal na gamot dahil sa isinasagawang operasyon. May mga ilan-ilan tayong mga binamatayang grupo rito na sila nag-operate sa Baguio and Benguet, particularly sa La Trinidad. Taken, nasa 32 na lang ata. Bumaba na from 36. May baba na sa 32. Tiniyak rin ng PIDEA na tutulong sila sa kampanya ni Presumptive President Rodrigo Duterte kontra iligal na droga sa bansa. Mula Baguio City, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Patuloy ang paghahanap sa nawawalang Egypt airplane na biglang naglaho sa Mediterranean Sea. Galing ang flight MS-804 sa Paris, France at patungo sa ng Cairo, ngunit ilang minuto matapos na pumasok sa Egyptian airspace ay nawala nito sa radar. Ayon sa Greece Defense Minister, nakita sa radar na nagsagawa ang Airbus A320 ng 2 sharp turns at bumababa ang lipad ng 25,000 feet. Sinabi ng Egypt na maaaring bumagsak ang passenger plane dahil sa akto ng terorismo at hindi dahil sa technical faults. Samantala, nilinaw ng Egyptian aviation officials na hindi mula sa nawawalang eroplano na tagpuang debris malapit sa isla ng Karpathos sa Greece. Nailusad na ng malawakang search operation ang Egypt, Greece, France at Britain sa nawawalang eroplano. Kinumpirma naman ng Embahada ng Pilipinas sa Cairo, Egypt na walang Pilipinong nakasakay sa passenger plane na may lulang 66 na pasahero at crew. Ipinahayag ng PhilHealth na nasa 40% lamang ng mga naapektuhan ng Bagyo Yolanda ang nag-avail ng no balance billing policy nito nakalipas na 2015. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Mula nang manalas ang Bagyong Yolanda noong 2013 ay hindi pa rin inaalis sa Eastern Visayas ang state of emergency. Kaya naman, lahat ng mga taga-Region 8 na member o non-member ng PhilHealth ay maaring mag-avail ng no balance billing policy sa mga pampublikong ospital. Gayunman, ayon kay PhilHealth Vice President Walter Bacareza, nasa 40% lamang sa mga pasyenteng naka-avail ng pulisiya noong 2015 dahil karamihan sa mga pampublikong ospital sa rehiyon ay kulang ang stocks ng gamot at equipment para sa laboratories. According to our statistics, mga 40% pa lang ng ating mga pasyente are not being asked to pay a single cent, especially the poor. So yun ang next project natin yan. I want to make sure na yung mahihirap ay walang babayaran in Eastern Visayas. Napipilitan rin umano ang mga pasyente na bilhin na lamang sa labas ang mga gamot dahil sa kawalan ng supply sa mga ospital.
Hindi rin umano nila kontrolado ang private hospitals kaya hindi may papatupad ng ganap ng ahensya ang no balance billing scheme. But there are conditions. You have to be in the ward, you have to be poor, you have to be government, etc. Yun pa rin ang inaan natin. Ang last frontier, yun ang tingin ko ang pinakahuling battle talaga, pinakamahirap. Sinabi naman ng PhilHealth na sa ngayon ay nasa 80% na ng local government units ang kanilang naging partner kaya hindi na kailangang pumunta pa sa Tacloban ng mga magbabayad ng kanilang monthly dues dahil maaari na nila itong bayaran sa kanilang munisipyo. Ngayong taon, target ng ahensya na makakuha ng 70% na availment ng no balance billing para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Mula sa Tacloban City, Jenelit Gakit, UNTV News, Worldwide. Dalawang shot ang abante ni Masters champion Danny Willett sa first round ng Irish Open. Pumalo si Willett ng 7 under 65 kasunod si Rory McIlroy ng Northern Ireland na tinapos ang unang round sa 67. Magkasama naman sa 4 under 68 si Jacob Van Zyl ng South Africa at Englishman Callum Shinkwin. Si defending champion Soren Kjeldsen ng Denmark ay nagsumite ng 3 under 69 kasama ang isang eagle sa 18th hole. Samantala, humarap si Maria Sharapova sa International Tennis Federation anti-doping hearing sa London noong Miyerkules. Ayon sa British media, maaring maharap ang Russian tennister sa 4 na taong ban sa paglalaro ng tennis. Ginulat ng 5-time Grand Slam champion ang daigdig ng tennis noong Marso matapos na amining positibo siya sa meldonium matapos ang isinagawang drug test sa Australian Open. Ang meldonium ay isang Latvian-made heart medication na idinagdag ng World Anti-Doping Agency o WADA sa banned list noong January 1, 2016. Sinabi ni Sharapova, highest paid sportswoman sa buong mundo, na 10 taon na niyang ginagamit ang meldonium base na rin sa prescription ng kanyang doktor. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Happy weekend sa inyo, Flor at Lakay. Maraming salamat sa iyo, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali at happy weekend!